Mga kababayan, kung iniisip ninyo kung gas is BA o SSS, na yung mas magandang sandalan sa pagre-retiro, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil maraming Pilipino ang nagkakamali rito. May ilan na iniisip na kapag gases, siguradong mas panalo na at kapag seses parang mas mahina na agad. Pero hindi ganun kasimple. Ang katotohanan, ang tanong ay, hindi lang alin ang mas maganda sa pangalan. Ang mas mahalagang tanong ay ito alin ang mas bagay sa trabaho mo, sa hulog mo, at SA buhay na haharapin mo pagdating ng retirement. At ito ang mas nakakaalarma, maraming tao ang sakalam naliliwanagan. Kapag malapit na silang magretiro, doon nila nalalaman na kulang pala ang hulog, mali pala ang inaasahan, o hindi pala nila lubos na naintindihan ang sistemang sakop nila. Kaya habang maaga, mas mabuting malinaw ito sa inyo. Narito agad ang unang sagot. Kung government worker ka GSIS, ang pangunahing sentro ng retirement mo. Kung private worker ka SSS record mo, ang dapat mong bantayang mabuti, yan ang unang malaking linaw. Ang GSIS ay para sa mga empleyado ng gobyerno. Ang SSS naman ay para sa mga manggagawa sa pribadong sektor, kasama ang self-employed OFW, voluntary members at non-working spouse na naghuhulog bilang miyembro. Ay ibig sabihin SA umpisa, PA lang magkaiba na ang mundong ginagalawan ng dalawang sistemang ito. Kaya kung private worker ka, huwag mong sayangin ang oras mo sa kakaisip kung sana ay GSIS ka. Ang mas dapat mong tutukan ay kung maayos BA ang SSS hulog mo, kompleto BA ang records mo, at sapat BA ang naipon mong contributions para SA retirement. Kung government worker ka naman, ang mas mahalagang intindihin ay ang mga patakaran ng GSIS na sakop ng serbisyo mo ngayon. Himayin natin ito, unahin natin ang Retirement Qualification SSS. Para magkaroon ng buwanang pensyon, kailangan ng hindi bababa 120 monthly contributions. Bago ang semester ng retirement, may optional retirement edad na 60. Kung hiwalay ka na sa trabaho o tumigil ka na pagiging self-employed o OFW, at may technical retirement edad na 65, kung kulang 120 hulog, maaring lump sum ang makuha sa halip na buwan ng pensyon sa GSIS. Sa ilalim ng RA 8291 ISA, mga pangunahing batayan ay edad na 60 at may hindi bababa sa 50 na taon ng serbisyo, gobyerno para SA Old Age Pension. Madaling sabi, kung ikaw ay government employee na tuloy ang serbisyo, mas diretso ang retirement path mo, GSS. Pero kung ikaw ay private worker na ilang beses nang lumipat ng trabaho at hindi na subaybayan ng hulog, mas may panganib na kulang pala ang contributions pagdating ng retirement. At dito maraming tao ang nagkakamali. May private worker na iniisip na dahil matagal na silang nagtatrabaho, automatic na maayos na ang pension nila, pero SSS hindi sapat. Ang tagal ng trabaho lang, mahalaga ang aktwal na hulog at kumpletong talaan. Kapag may butas sa hulog, doon nagsisimula ang problema. Ngayon naman, pag-usapan natin ang lakas ng bawat sistema sa totoong buhay. Ang GSIS ay karaniwang mas matibay ang dating para sa mga taong matagal nang nasa gobyerno. Bakit? Dahil malinaw ang koneksyon ng serbisyo nila sa retirement system. Kung tuloy ang government service mo, mas madali mong nakikita kung saan umiikot ang retirement security mo. Ang SSS naman ay may ibang lakas. Ito ay mas flexible para mga Pilipinong pabago-bago ang hanap buhay. Halimbawa, private employee ka ngayon, tapos naging self-employed, tapos naging voluntary member SSS, pwede mong ituloy ang membership mo sa iisang sistema. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa OFW at self-employed, malaking bagay iyan. Sa madaling sabi, kung ang buhay trabaho mo ay pabago-bago, may malaking halaga ang flexibility ng SSS. Kung ang trabaho mo naman ay matagal at tuloy sa gobyerno, mas natural na GSIS ang nagbibigay ng mas matatag na pakiramdam sa usaping retirement. Ngayon punta tayo sa pangtanong na gustong maintindihan ng maraming pamilya. Kapag may nangyari sa miyembro, paano ang maiiwan sa SSS? May death benefit. Kapag namatay ang miyembro at mayroon siyang sapat na hulog, maaring makatanggap ng buwan ng pensyon. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo, kung kulang sa itinakdang bilang ng hulog, maaring lump sum ang maibigay sa mga pangunahing benepisyaryo kasama ang dependent spouse at dependent children. Ayon sa rules ng SSS sa GSIS, may survivorship benefits din.
Ayon sa public information ng GSIS, ang surviving spouse ay maaring tumanggap ng basic survivorship pension na, katumbas ng 50% ng basic monthly pension ng miyembro o pensyoner depende sa saklaw at patakaran. Kaya kung proteksyon ng pamilya ang pag-uusapan parehong, may mahalagang maitutulong ang GSS at SSS, pero ang pinaka-importanteng tandaan ay ito nagiging kapaki-pakinabang lang ang benepisyo kapag maayos ang records. Ang tamaang mga nakatalang benepisyaryo ngayon naman, punta tayo sa mas praktikal na usapan. Mga pautang at agarang tulong SA SSS. May salary loan para SA qualified members, karaniwang. Kailangan ang 36 posted monthly contributions para SA 1-month loan at 72 posted monthly contributions para SA 2-month loan. Kasama ang iba pang kondisyon, may iba pang programs din, tulad ng Calamity Loan at Pension Loan Program SA GSIS. May iba't ibang uri rin ng pautang gaya ng multi-purpose loan, consolidated loan at IBA pang programang available para SA mga miyembro at ilang pensioners, pero huwag tayong tumingin SA pangalan lang ng benepisyo. Ang mas mahalagang tanong ay ito ma-access mo BA talaga. Ito kapag kailangan mo na dahil kahit gaano kaganda ang programa, kung may kulang SA records o qualification, hindi rin ito agad mapapakinabangan ngayon. Gawin nating mas totoo. Ang usapan, unang halimbawa isipin mo ang isang government employee na may 20 taon ng tuloy-tuloy na serbisyo, maayos ang records, malinaw ang service history, at papalapit na SA retirement ganitong sitwasyon, malinaw na GSIS ang pangunahing sandalan niya. Ito ang uri ng tao na kadalasang mas kampante sa GSIS dahil dito umiikot ang buong retirement path niya. Ikalawang halimbawa, ikaisipin mo, Toman naman nung walang siya SA private employee na ilang beses. Nang lumipat ng kumpanya, may panahon na employed siya, may panahon na nawalan ng trabaho, at may panahon na hindi niya nasubaybayan ang hulog niya sa SSS sa ganitong sitwasyon. Ang tunay na panganib ay hindi kung mas maganda BA ang GSS. Ang tunay na problema ay baka kulang pala ang SSS contributions niya pagdating ng retirement. Ikatlong halimbawa, isipin mo ang isang OFW or self-employed worker na gusto PA ring magkaroon ng tuloy na social protection, kahit hindi siya government employee SA ganitong sitwasyon, malinaw ang halaga ng SSS dahil ito ang sistemang pwedeng ipagpatuloy kahit magbago ang uri ng iyong hanap buhay. Kaya ngayon mas malinaw na ang sagot kung ang tanong ay sino ang mas panatag, ang pakiramdam sa retirement, madalas GSIS, ang mas malakas, ang dating para as a government worker na mahaba, at tuloy-tuloy ang serbisyo. Kung ang tanong naman ay, sino ang mas umaasa sa tamang bantay? Si hulog at records, mas seryoso ang hamon sa SSS member, lalo na sa private worker na putol-putol ang trabaho o may mga panahong hindi nakapaghulog at heto. Ang bahagi na, hindi dapat ipagsawalang bahala ng mga pamilya, maraming anak-asawa, at kapatid ang nag-aakala na automatic na magiging maayos ang pensyon ng kanilang magulang, basta matagal na itong nagtatrabaho, pero hindi ganun kasimple SA SSS. May hulog kang dapat bantayan SA GSIS, may service rules, kang dapat maintindihan SA parehong sistema. Ang maling akala ay pwedeng magdulot ng malaking problema paglapit ng retirement, kaya habang may oras PA tingnan ninyo ang records. Huwag hintayin ang araw na malapit na ang retirement, saka PA lang kayo gagalaw dahil kapag doon PA lang nagsimula ang pag-check, pwedeng huli na. Ang ibang dapat sana ay naayos ng mas maaga bago tayo magtapos ito. Ang pinakasimpleng buod ang GSIS ay para SA government workers at may retirement survivorship, disability unemployment, funeral at EBA pang benepisyo sa loob ng system nito. Ang SSS naman ay para SA private workers at individually paying members at may retirement sickness, maternity disability, death funeral, unemployment at loan programs. Kaya kung ang tanong ay GSIS versus SSS, alin ang mas bagay sa iyo ito? Ang malinaw na sagot, kung government worker ka na may mahabang at tuloy-tuloy na serbisyo GSIS, ang mas natural na sentro ng retirement mo. Kung private worker ka, OFW ka, self-employed ka o voluntary member ka, SSS, ang dapat mong bantayan at ayusin ng mabuti. Ibig sabihin, ang tunay na panalo ay hindi basta ang mas maganda. Pakinggan, ang tunay na panalo ay ang sistemang tugma sa trabaho mo at maayos ang records mo bago PA dumating ang retirement.
At dito pumapasok ang pinakamahalagang paalala, huwag mo linalits. Yung malinaw na larawan ng hulog mo ngayon, huwag mong asahan na magiging malinaw. Ang retirement mo, balang araw and SA susunod, pwede nating himayin ang isa pang praktikal na.